Magandang araw sa lahat. Ako si Rina Santos. At ngayon ay susuriin natin ang paksa. 10 sa mga pinakakatawa-tawang bagay na kinumpiska ng mga seguridad sa paliparan. Pagkatapos ng daan-daang flights at lumaki sa isang pamilya na may tradisyon sa pagiging piloto, ako, na may 15 taong karanasan bilang isang flight attendant, ay nakapansin ng maraming bagay na ginagawa ng mga pasahero na tila hindi nakakapinsala, ngunit sa katunayan ay lubos na nakakainis sa mga flight attendant. Narito ang mga nakakagulat na bagay na hindi mo dapat gawin sa isang flight. At tinitiyak ko na nagawa mo na ang isa sa mga ito. Ako mismo ay tiyak na nagawa na rin. Ang unang bagay na ginagawa ng mga pasahero na lubhang nakakainis sa mga flight attendant ay ang paghipo sa kanila para kumuha ng atensyon. Ang paghila sa manggas o paghawak sa braso ay hindi kailanman nararapat na pag-uugali. Katulad nito, ang praiseful na pagkuha ng mga bagay mula sa kanilang trolley ay isang tiyak na paraan upang mainis sila. Kung kailangan mo ng atensyon o kailangan mo ng isang partikular na bagay, tanungin lang. Ngunit pagkatapos ay mag-ingat kung paano ka magtanong. Ang mga flight attendant ay karaniwang ayaw matawag sa mga pet names o nicknames tulad ng darling, sweetie o gorgeous. Laging tawagin ang mga flight attendant sa kanilang pangalan kung mayroon silang name tag o sa neutral na salita tulad ng ma'am o sir. Nabasa ko noon sa isang komento sa isa sa aking lumang video. May nagsabi na narinig niya ang isang lalaking pasahero na tinatawag ang flight attendant na kanyang asawa sa eroplano ko. Nakakatakot. Halos kasing inis ng pagpitik ng daliri para sumenyas. Isang aksyon na hindi kailanman nararapat kapag nakikitungo sa mga flight attendant o sinumang tao sa pangkalahatan. Speaking of inappropriate behavior, please keep your shoes on throughout the flight. Ang paglalakad ng walang sapin sa paa ay hindi lamang nakakainis sa crew at ibang pasahero, kundi ipinagbabawal na rin ito ngayon ng maraming pangunahing airline sa Pilipinas. Maaari ka pa ring magtanggal ng sapatos at magsuot ng medyas. Ngunit maaaring hindi masyadong matuwa ang mga nakapaligid sa iyo. At dahil na pag-uusapan na rin natin ang masamang amoy ng paa, dapat mo ring iwasan ang pagdadala ng tuna sandwich, malakas na pabango, o maruming medyas. Ang hangin sa cabin ay nire-recycle, ibig sabihin, lahat tayo ay masisiyahan sa iyong pagpipilian ng pagkain. Maaari itong maging nakakainis, hindi lamang sa mga flight attendant, kundi pati na rin sa lahat ng nakaupo sa paligid mo. Ang mga flight attendant ay madalas na nagtatrabaho sa magkakasunod na flight, at ito ang mga bagay na ayaw nilang amuyin. Ang oras ng boarding ay napakaabala rin, at ang iyong crew ay magiging medyo naiinis kung balewalain mo ang lahat ng kanilang ginagawa at magsimulang magbigay ng mga espesyal na kahilingan o magtanong ng mga bagay na maaaring maghintay hanggang sa makaalis na ang eroplano. Hindi ito ang oras para mag-order ng inumin. Magtanong sa flight attendant tungkol sa payo para sa iyong mabilis na konektadong flight o subukan na gamitin ang banyo at bara-barahin ang aisle habang hinahanap ng lahat ang kanilang upuan. Ang paggamit ng banyo sa panahon ng boarding ay maaari ring maging sanhi ng pagkamali ng bilang ng pasahero, ng flight attendant, at magpabagal pa sa flight. Bukod pa rito, halos masiguro ko na ang banyo sa airport. Sa terminal bago ka sumakay ng eroplano, ay magiging mas magandang karanasan kaysa sa maliit na banyo sa eroplano. Isa sa mga pinakamadaling paraan para mainis ang flight attendant ay ang maling paggamit ng overhead bin space. Ang espasyong ito ay inilaan para sa malalaking carry-on na maleta o carry-on size na backpack na hindi kasya sa ilalim ng upuan sa harap mo. Ibig sabihin, ang mga jacket, maliliit na backpack, sombrero, at laptop bag ay hindi dapat ilagay sa overhead bin. Maliban kung nakabalot ang mga ito sa loob ng iyong carry-on na maleta, ang ganitong uri ng maleta ay maaaring ilagay sa overhead bin. Speaking of malalaking bag at overhead bin space, ang paghingi sa flight attendant na tulungan kang buhatin ang iyong mabigat na maleta sa overhead bin ay isa ring masamang ideya. Ang paghingi ng tulong sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay ay medyo nakakainis sa mga flight attendant dahil madalas ay hindi sila pinapayagan na buhatin ang bagahe ng mga pasahero
dahil inilalagay sila nito sa panganib na masaktan sa trabaho. Maaari pa rin silang tumulong upang maging maayos ang lahat. Ngunit hindi sila pinapayagan na gawin ito at inilalagay sila nito sa isang awkward na sitwasyon. Mas mainam na maghanap ka ng ibang pasahero na mukhang matangkad at malakas upang humingi ng tulong sa iyong maleta sa halip na tanungin ang flight attendant. Isang paraan upang parehong mang-istorbo at hindi igalang ang iyong flight attendant ay ang panatilihin ang iyong mga headphone sa iyong tainga o ipagpatuloy ang pakikipag-usap habang nagpapakita sila ng safety demonstration. Kahit na nakita mo na ang safety briefing ng maraming beses at iniisip mong hindi mo na kailangang tingnan muli, magandang asal pa rin na alisin ang iyong mga headphone at tumigil sa pakikipag-usap sa ibang mga pasahero. Ito ay tulad ng ikaw ay nagbibigay ng presentasyon at pagkatapos ay binabalewala ka o pinag-uusapan ka ng mga tao sa paligid mo. Hindi nakakatuwa. At iyan ang nararamdaman ng mga flight attendant kapag hindi ka nakikinig. Hindi magandang pakiramdam. Ang pag-alis ng iyong mga headphone at pagiging tahimik ay maliliit na aksyon na maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagpapakita ng respeto sa crew na, sa huli, ay sinusubukan lang na gawing mas ligtas at mas komportable ang iyong flight. At isang bagay na magiging nakakainis sa pinakamataas na antas para sa iyong flight attendant ay kung ikaw ang pasahero na hindi nakikinig sa safety briefing at pagkatapos ay patuloy na lumalabag sa mga panuntunan. Huwag maging ang pasahero na nangangailangan ng espesyal at direktang tagubilin upang itago ang iyong laptop. Ilagay ang iyong personal na gamit sa ilalim ng upuan sa harap mo at ikabit ang iyong seatbelt para sa paglipad. At huwag magpanggap na nakakabit na ang iyong seatbelt kung hindi naman. Hindi ka lamang nagloloko ng sinuman, ngunit inilalagay mo rin sa panganib ang iyong kaligtasan. May dahilan kung bakit umiilaw ang sign ng seatbelt at may dahilan kung bakit may seatbelt ang mga eroplano. Huwag kunan ng video ang mga flight attendant nang walang pahintulot nila. Nagdudulot ito ng tensyon, nakakaabala sa tunay na tungkulin sa kaligtasan at nagdudulot ng hindi kinakailangang gulo. Walang sinuman ang gustong tutukan ng kamera ng telepono at maging biro para sa isang grupo ng mga estranghero sa Instagram. Ipaalam sa amin sa section ng komento ng video kung ano ang nakakainis sa iyo sa isang flight. Kung ikaw man ay isang pasahero o isang crew member. Para sa akin, sa tingin ko, ito ay kapag dalawang tao ang nag-uusap ng napakalakas at pinag-uusapan kanila. Nakakabaliw iyon. O kaya, kung ito ay isang gabi ang flight at lahat ng ilaw ng cabin ay pinaliit, ngunit ang taong nakaupo sa tabi mo ay binuksan ang kanyang reading light sa buong flight. Ang mga flight attendant ay talagang ayaw kapag nagpapalit ka ng upuan bago lumipad ang eroplano. Kailangan ng mga flight attendant na suriin ang lokasyon ng upuan ng lahat para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan. At kung nakaupo ka sa ibang upuan kaysa sa iyong itinalaga, maaaring nakaupo ka sa upuan ng ibang tao na sumasakay pa rin. Kaya, kung gusto mo talaga ng bagong upuan, mas mainam na maghintay hanggang sa lumipad ang eroplano at patay na ang ilaw ng seatbelt. Sa karamihan ng mga flight, ang serbisyo ng inumin ay magsisimula kapag nasa ere na ang eroplano. At isang bagay na kinaiinisan ng mga flight attendant ay ang pag-order ng inumin nang hindi handa kapag nakita mo ang trolley ng inumin na dumadaan sa pasilyo. Mangyaring huwag magulat kapag tinanong ka ng flight attendant kung ano ang gusto mong inumin. Karaniwan ay may menu sa bulsa ng upuan sa harap na may mga opsyon sa inumin para sa iyong sanggunian. At sa karamihan ng mga flight, maaari kang umasa na makakuha ng kape, tsaa, juice, soft drinks, at tubig ng libre. Subukan mong tandaan ang kahit isa sa mga ito, kasama ang isang backup na opsyon kung sakaling hindi available ang iyong unang pinili. Magkakaroon ka rin ng puntos kung sasabihin mong please at thank you, at aalisin ang iyong mga headphone kapag nakikipag-usap. Ang parehong konsepto ay nalalapat sa mga flight kung saan ikaw ay sapat na maswerte upang makakuha ng pagkain. Ang mga flight attendant ay lubos na ayaw sa mga pasahero na mapili at hindi handa. Piliin ang iyong pagkain ng maaga.
Ibaba ang iyong tray table upang handa ka ng tumanggap ng iyong pagkain at mangyaring huwag maging mahirap kung wala na ang iyong paboritong opsyon. Wala talagang magagawa ang flight attendant kung wala ng manok. At ang iyong pagiging mahirap dahil sa pagkuha ng pasta sa halip na manok ay hindi magiging kaaya-aya para sa sinuman. Isang pagkakataon na maaaring iniisip mong tinutulungan mo ang flight attendant, ngunit sa katunayan ay ayaw nilang gawin mo, ay kapag pinulot at nililinis mo ang basura ng taong nakaupo sa tabi mo habang sila ay nasa banyo o natutulog. Maaaring iniisip mong tinutulungan mo ang pasahero sa tabi mo sa pamamagang ng paglilinis ng kanilang basura. Ngunit sino ang nakakaalam kung tapos na sila o kung mayroong isang bagay na ayaw nilang itapon sa kanilang tray. Nakarinig ako noon ng isang tao na iniwan ang kanyang headphone sa tray table nang pumunta siya sa banyo at pagbalik niya, nawala na ang kanyang tray table. Nakakatakot. Ang mga flight attendant ay lubos na naiinis kapag may problema sa eroplano na hindi nila nalalaman, lalo na kung ito ay isang problema na madaling malutas. Kaya't kung nakakita ka ng problema, tulad ng isang banyo na nangangailangan ng atensyon, mangyaring ipaalam sa kanila. Ayaw nilang malaman ang tungkol sa isang maruming banyo o iba pang mga problema sa flight mula sa mga negatibong online na review o reklamo ng customer kapag ang mga ito ay madaling malutas noon. Kung mayroon kang tanong o nangangailangan ng anumang tulong o suporta sa iyong upuan, oo, gamitin ang call button. Ngunit mangyaring huwag abusuhin ito. Kung makikita mong pinipindot mo ang call button tuwing 10 minuto para magtanong tungkol sa merienda, tissue, updates, payo sa upuan, o iba pang random na tanong, hindi ka masyadong maparaan at medyo nakakainis ka. Hindi takot tumulong ang mga flight attendant, iyon ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit ang pag-abuso sa call button ay ginagawang biro ang isang kapaki-pakinabang na tool at hindi sa magandang paraan. Hindi mo rin dapat gamitin ang call button kapag nakasindi ang seatbelt sign dahil ito ang oras na dapat ding nakakabit ang mga flight attendant upang matiyak ang kaligtasan. Kailangan ding tiyakin ng mga flight attendant na ang mga natutulog na pasahero ay nakakabit ang seatbelt kung sakaling may hindi inaasahang kaguluhan. Medyo nakakahiya para sa kanila. Nagisingin ka para tingnan kung nakakabit na ang iyong seatbelt, lalo na kung ginising ka lang nila para malaman na nakakabit na pala ang iyong seatbelt mula pa sa simula, ngunit natatakpan lang ito ng isang bagay tulad ng iyong jacket o kumot. Maaari mong maiwasan ang awkward na sitwasyong ito sa pamamagitan ng pagpili na ikabit ang iyong seatbelt sa ibabaw ng kumot o jacket mo bago ka makatulog. Ang isa pang sitwasyon na tiyak na nakakainis sa flight attendant ay kapag ang mga pasahero ay kumukuha ng kanilang maleta mula sa overhead bin sa gitna ng flight at pagkatapos ay ginagamit ang pasilyo upang kumuha ng isang bagay mula sa anloob. Ang pagsubok na kumuha ng isang bagay mula sa isang maleta sa gitna ng flight ay hindi lamang pansamantalang humaharang sa pasilyo para sa flight attendant at ibang mga pasahero, ngunit ito rin ay isang panganib sa hindi malamang na emergency. Magplano ng maaga at mag-pack ng naaayon sa pag-aakala na anumang bagay sa isang zippered carry-on na maleta na nakalagay sa overhead bin ay hindi maaabot sa buong flight. Mapanganib din na hilahin ang maleta sa gitna ng flight sa ibabaw mo. Dahil ang anumang maliit na kaguluhan ay maaaring maging sanhi ng pagkahulog ng maleta sa ulo ng isang tao o sa sarili mong ulo. Isang bagay na gustong malaman ng lahat ng flight attendant sa mga pasahero ay ang likod ng upuan na bulsa ay hindi basurahan. Maraming pagkakataon para magbigay ka ng basura sa crew habang dumadaan sila sa eroplano. Kaya, walang dahilan para iwanan ang basura sa iyong upuan. Siguradong pinahihirapan at ginagawang mas hindi kaaya-aya ang kanilang trabaho. Ngunit sa kabilang banda, mangyaring huwag subukan na bigyan sila ng basura habang dumadaan sila sa pasilyo na may serbisyo ng inumin o pagkain. Maghintay hanggang sa nakasuot na sila ng guwantes at may hawak na basurahan. Mangyayari iyon, ipinapangako ko. Kaya, maging pasensyoso. Speaking of nakakadiri, nakakita ako ng ilang artikulo na nag-uulat na nagpapalit ng lampin ang mga tao sa tray tables sa kabin ng eroplano. Hindi ko na nga ito isasama sa isang punto.
dahil medyo malinaw naman na hindi talaga dapat mangyari iyon sa eroplano. Ang mga flight attendant ay naiinis din kapag nakikita nila ang mga pasahero na nagmamadaling tanggalin ang kanilang seatbelt at tumayo sa sandaling dumampi ang eroplano pagkatapos ng flight. Kung nakasindi ang seatbelt sign, dapat nakakabit ang iyong seatbelt. Bukod pa rito, hindi mo dapat madaliin ang sarili mo dahil hindi bubukas ng mas mabilis ang pinto ng eroplano. Ang mga flight attendant ay hindi lamang ang naiinis kapag nagtanggal ng seatbelt at tumayo agad ang mga pasahero pagdating ng eroplano. Sa katunayan, nagpapalabas ang mga awtoridad ng Pilipinas ng mga bagong regulasyon na nagpapahintulot sa kanila na magmulta ng mga pasahero ng libo-libo hanggang milyon-milyong piso flight na lumapag sa Pilipinas. At speaking of landing, bakit magmamadaling tumayo kung maaari kang mag-access ng internet sa isang eSIM sa sandaling dumampi ang eroplano? Dati, ang pagkakaroon ng mobile data sa ibang bansa ay isang abala. Sa hindi maaasahang pampublikong Wi-Fi, naglalabas na roaming charges o ang pagsubok na bumili ng SIM card sa ibang bansa pagkatapos ng mahabang flight ay hindi kailanman isang kaaya-ayang sitwasyon. Dito pumapasok ang eSIM. Ito ay isang app na nagbibigay sa iyo ng agarang access sa mga data plan sa mahigit 200 destinasyon. Ito rin ay napakadaling i-set up. Pumili ka lang ng plan bago ang iyong biyahe, i-download ang app, at automatiko itong mag-activate sa sandaling dumating ka sa iyong destinasyon. Magkakaroon ka ng agarang access sa internet nang walang karagdagang hakbang at walang kinakailangang teknikal na kaalaman. Ang mga plan ay nagsisimula sa ilang daang piso lamang. Walang subscription fees, walang hidden fees, at 30-day money-back guarantee. Nang walang tanong kung hindi mo pa na-activate ang iyong data plan. Bukod sa hindi pagtayo, bago pahintulutan, kapag tapos na ang flight, huwag balewalain ang mga flight attendant na nagtrabaho ng husto upang gawing komportable at ligtas ang iyong flight. Ang isang simpleng salamat at isang ngiti sa mga crew member na makikita mo sa iyong paglabas ng flight ay maaaring magkaroon ng malaking kahulugan. At kapag mabait ka sa iba, mas maganda ang pakiramdam mo. Ito ay isang win-win na uri ng bagay. Panatilihing maikli lang dahil madalas ay mayroon silang mga 30 minuto upang ihanda ang eroplano para sa susunod na flight. Kaya, ang iyong pagtatagal sa paglabas ng eroplano ay tiyak na nakakainis. At kapag nakababa ka na ng eroplano, huwag subukang bumalik upang sumakay muli. Kailangan ng mga flight attendant na sundin ang mahigpit na mga panuntunan na nagsasaad na sa sandaling umalis ang isang pasahero sa eroplano. Hindi na sila pinapayagang bumalik. Ang paghingi na bumalik sa iyong upuan sa flight pagkatapos mong makababa ng eroplano upang kumuha ng isang bagay na maaaring nakalimutan mong ilagay sa flight attendant sa isang mahirap na sitwasyon. Gusto ka nilang tulungan, ngunit ang paggawa nito ay nangangahulugan na lumalabag sila sa mga panuntunan at maaaring mailagay ang kanilang sarili sa gulo. Speaking of rules, gugustuhin mong panoorin ang video na ito sa susunod para sa ilang hindi inaasahang pagbabago sa air travel rules na tiyak na gugustuhin mong malaman bago ang iyong susunod na flight. Hindi lamang ang mga ito ay nakakainis, ngunit maaari ka rin nilang ilagay sa seryosong gulo kung hindi mo alam ang tungkol sa mga ito. Huwag kalimutang i-hit ang subscribe button upang sumali sa amin dito para sa higit pang mga tip at trick sa paglalakbay bawat linggo. At makikita kita sa susunod na video sa lalong madaling panahon.